Ang video natin ay tungkol sa pagpaparami ng Buddha belly plant. Kakaiba ang katawan, ang dahon at ang bulaklak ng Buddha belly plant. Talaga namang nakakamangha ang halamang ito. Pinaparami ko ang Buddha belly plant sa pamamagitan ng buto at sa pamamagitan ng mga seedlings na nagkalat sa palibot nito. Ang bulaklak ng Buddha belly plant ay nagiging bunga kung saan dito manggagaling ang mga buto. Pag kulay brown na ang bunga, ibig sabihin malapit na itong sumabog kaya gumagamit tayo ng plastic ziplock para makontain ito. Pag wala kasing plastic ziplock, may hirapan tayong hanapin ang mga buto pagsabog ng bunga nito. Makalipas ang 1 hanggang 3 araw, i-check natin kung sumabog na yung buto. In the meantime, hanapin muna natin yung mga seedlings na nanggaling din sa mother plant natin na tumubo galing din sa buto. Madami tayong nakitang seedlings na nagkalat dito sa farm pero 3 lang muna yung ating itatanim sa mga paso. Ito yung isa, siguro mga 4 meters ang layo nito sa mother plant. Gumagamit tayo ng bareta para hindi ma-damage yung ugat ng mga seedlings na itatanim natin sa paso. Ito pa yung 2 seedlings na huhukayin natin. Nag-prepare na tayo ng paso na may kalahating lupa para doon natin itatanim yung mga seedlings na makukuha natin. Hindi masela ng mga halamang Buddha belly plant kaya ordinaryong lupa lang yung ginagamit natin. Madali lang pating alagaan ang mga Buddha belly plant, 1 araw lang sa 1 linggo ang pagdidilig dito. At kung ang halaman naman ay direktang nakatanim sa lupa, hindi mo na kailangan diligan ito. Mas okay sa mga halamang ito ang naaarawan at walang tigil yung bulaklak nila kung lagi silang naaarawan. Ayan, 2 na yung naitatanim natin at siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Pagkatapos nating itanim ito, i-check na natin yung buto na tinakloban natin ng plastic ziplock. Ayan na yung mga seedlings na tinanim natin sa paso. At pumutok na yung bunga kaya meron na tayong mga buto. Tinanggal natin yung ziplock at ilalagay natin sa plato. Ise-separate natin yung mga buto sa balat. Ang mga buto ng Buddha belly plant ay madali lang tumubo. Pwede mo itong itanim sa paso o direkta na sa lupa. At ayan na nga, malapit na nating ma-separate yung mga buto sa balat. At binilang ko, nakakuha tayo ng 16 na buto. At makalipas naman ng ilang linggo, eto na yung mga seedlings na tinanim natin, malalaki na at nadagdagan palalo yung stocks natin ng Buddha belly plant. Salamat!